Patuloy tayo sa ikaapat na serye ng ating pagtuturo patungkol sa pagkabuhay ng mga patay. At tayo ay nasa ikapitong aralin. Pag-aaralan natin ang mula kamatayan tungo sa buhay. Bautismo bilang larawan ng pagkabuhay. Para po sa ating susing talata, ito ay makikita sa Romans chapter 6 verses 4 and 5. Sinasabi po doon, tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin naman makapamuhay sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y nakipag-isa sa Kanya, sa kamatayang tulad ng sa Kanya, tiyak na tayo'y makakaisa rin sa Kanyang pagkabuhay. Ngayon ay ating pagtutuunan ng pansin ang isang makapangyarihang katotohanan na nag-uugnay sa ating kasalukuyang espiritual na paglalakbay sa maluwalhating pangako ng buhay na walang hanggan. Ang pagkabuhay ng mga patay na inilalarawan sa pamamagitan ng bautismo. Ang mensaheng ito, mula kamatayan tungo sa buhay, ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang tunay na kahulugan ng bautismo at kung paanong konektado ito sa puso ng Ebanghelyo, ang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bautismo ay hindi lamang isang ritual o tradisyon ng Kristyanismo. Ito ay isang buhay na larawan ng isang banal na katotohanan. Ipinapakita nito ang pakikipag-isa ng isang mananampalataya kay Kristo. Ipinaaalala nito sa atin na tulad ng si Kristo ay inilibing at muling nabuhay, gayon din tayo ay inilibing sa ating lumang pagkatao at muling bumangon upang lumakad sa bagong buhay. Ang bautismo bilang paglilibing at pagkabuhay. Sa Romans chapter 6 verse 4 and 5, malinaw ang turo ni Pablo sa Romans chapter 6. Ang bautismo ay sumasagisag sa espiritual na kamatayan at paglilibing at pagkabuhay. Kapag tayo inilubog sa tubig ng bautismo, ipinapahayag natin, tapos na ang dati kong buhay, inilibing na ito kasama ni Kristo. At sa pag-ahon natin mula sa tubig, sinasabi natin, ako ngayon ay nabubuhay sa kapangyarihan ng pagkabuhay. Ang bautismo ay hindi nagliligtas dahil sa gawaing pisikal nito lamang. Ito ay panlabas na pagpapahayag ng panloob na pagbabago. Ipinapakita nito na tayo ay kaisa ni Kristo, hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi pati na rin sa kanyang pagkabuhay. Tiniyak sa atin ni Pablo kung nakipag-isa tayo sa kamatayan, tiyak na tayo rin ay makakaisa sa kanyang pagkabuhay. Ang espiritual na pagbabago ay nagsisimula sa krus. Bago magkaroon ng pagkabuhay, kailangang may mamatay. Kamatayan sa kasalanan, kamatayan sa sarili. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi doon, ipinako na ako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang bautismo ay pahayag na hindi na tayo nabubuhay ayon sa dating pagkatao. Sa pamamagitan ng krus, tayo ay ginagawang bago. Nagsisimula ang buhay ng pagkabuhay sa sandaling tayo'y sumuko kay Jesus. Hindi ang tubig ang nagpapabago sa atin,
kundi ang kapangyarihan ni Kristo. Binabago ng spiritual na pagbabagong ito ang ating isipan, pananalita at pamumuhay. Nagbibigay ito ng kakayahang tumanggi sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Tingnan natin ang pagsasalarawan mula sa Lumang Tipan. Ang baha at kaban ni Noe, yung arka ni Noe. Ikinonekta ni Pedro ang kwento ni Noe sa kahulugan ng bautismo sa 1 Peter chapter 3 verses 20 to 21. Sa panahon ni Noe, habang ginagawa ang arko, kaunti lamang 8 ang lahat ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismo na ngayon ay nagliligtas din sa inyo. Hindi ang pag-aalis ng dumi sa katawan, kundi ang isang panatang may malinis na budhi sa harap ng Diyos. Ang tubig ng baha ay nagdala ng hatol sa mundo. Ngunit sa pamamagitan rin ng tubig, iniligtas ang pamilya ni Noah. Umangat ang kanilang kaban o ang kanilang arko sa ibabaw ng hatol at dinala sa isang bagong mundo. Nasa ibabaw sila ng judgment. Yung judgment, yung water. So sa parehong paraan, ang bautismo ay larawan ng ating pagdaan sa tubig ng kamatayan. Ang ating paghiwalay sa kasalanan at sa mundo patungo sa bagong buhay kay Kristo. Kung paanong iniligtas ng arko si Noah, si Kristo ang nag-iingat sa atin sa tubig ng pagbabago. Ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag ng pag-asang muling pagkabuhay. Ang bautismo ay hindi lamang personal na karanasan. Ito ay pampublikong patotoo. Isa itong pahayag sa mundo. Parang sinasabi mo, ako ay kay Jesus, hindi na ako dating ako. So Colossians chapter 2 verse 12, inilibing na kayong kasama niya sa bautismo at kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ang bautismo ay hindi lamang simbolo ng paglilinis. Ito ay pagpapahayag ng katagumpayan. Tuwing may nababautismuhan, inuulit nito ang mensahe ng walang lamang libingan. Isinisigaw nito na ang kamatayan ay tinalo at ang buhay ay nagtagumpay. Ito rin ay panata. Isang pangakong mamuhay na naaayon sa ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Tayo ay lumalakad sa kapangyarihan ng pagkabuhay dahil ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin. Mamuhay sa muling buhay, pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay ay hindi lamang para sa hinaharap. Nagsisimula ito ngayon. Romans 6:11. Isipin ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung tunay tayong namatay kay Kristo, dapat tayong namumuhay para sa Kanya. Ang ating kaisipan, ang ating kilos at layunin ay dapat magpakita ng buhay ni Kristo. Hindi natin kailangang hintayin ang langit upang mamuhay sa tagumpay. Ang buhay ng muling pagkabuhay ay buhay ng kapangyarihan, kapayapaan, layunin at kabanalan. At ito ay pinapanatili ng parehong Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, according sa Romans chapter 8 verse 11. Bilang pangwakas, ang bautismo ay isang banal na larawan ng isang banal na katotohanan. Ipinapaalala nito sa atin na tayo'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ipinapakita nitong tayo ay namatay na kasama ni Kristo
at ngayon ay nabubuhay na kasama niya at para sa kanya. Ibinibigay dito ang pag-asa ng hinaharap na pagkabuhay at lakas para sa kasalukuyang lakad. Kaya ngayon, alalahanin natin ang ating bautismo. Hindi lamang ang sandali, kundi ang kahulugan. At kung hindi mo pa nagagawa ang hakbang na ito ng pagsunod, pag-isipan mo ang tunay na kinakatawan nito. Ang pagsuko ng sarili at ng muling pagbangon tungo sa walang hanggang buhay kay Kristo. Mamuhay araw-araw bilang isa na muling nabuhay mula sa patay. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na binibigyang kahulugan ng iyong nakaraan. Ikaw ay buhay, sapagkat siya ay buhay.